mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Balita ngayong tanghali. Peace talk sa Communist Party of the Philippines sisikaping matapos sa loob ng 1 taon ayon sa pamahalaan. Pilipinas, kabilang na sa mga bansang nakatutupad sa international standard laban sa human trafficking. 6 na tauhan ng subukong Albuera Mayor Rolando Espinosa patay sa operasyon ng PNP sa Leyte. Paglalagay ng hotline para sa mga reklamo at sumbong ng mga overseas Filipino worker pinag-aaralan na ng DOLE. Seguridad sa Brazil lalo pang hinigpitan habang papalapit ang pagsisimula ng Rio Olympics. At sa ating serbisyong kasangbahay, isang OFW na nakaranas umano ng panggigipit sa Saudi Arabia, tinulungang makauwi sa bansa at ginang na may sakit na psoriasis, tinulungan ding maipagamot. Kabilang na ang Pilipinas sa mga bansang nakakasunod sa international standard sa kampanya laban sa human trafficking. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Kahanay na ang Pilipinas ng Amerika, United Kingdom, Australia, France, Canada at iba pa sa Tier 1 ng mga bansang lubusan ng nakakatupad sa International Minimum Standard upang masugpo ang human trafficking. Ito ang pinakamataas na antas na maaaring igawad sa isang bansa. Ito ay ayon sa inilabas na 2016 Global Trafficking in Persons o GTIP report ng United States Department of State. 5 taon nang nasa Tier 2 ang Pilipinas. Ibig sabihin, hindi lubusang nakakatupad ang pamahalaan sa Trafficking Victims Protection Act, ngunit may mga ginagawang hakbang upang maabot ito. Reason kung bakit tayo nag-number 1, nag-tier 1 dun sa GTIP na report ng US Embassy. Meron tayong 4 key areas dun sa ating strategic action plan. It's rescue and recovery and reintegration ng victim witnesses, prosecution and law enforcement, advocacy and partnership also. Partnership between all the agencies involved sa IACAT. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT, mayroong 4 na uri ng trafficking, ang sexual, labor, organ at children in armed group trafficking. Nangyayaring extrajudicial killing, autopsy ba natin yung mga victims niyan? Baka mamaya kulang sila ng internal organs. It might be just a cover up for possible organ trafficking na. Noon lamang nakaraang taon, 42 human traffickers na ang nahatulan sa korte. 5 sa mga ito ay dahil sa child online sex trafficking habang ang 2 naman ay sa forced labor. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue. At balikan naman natin ang ulat ni Rosalie Cos kaugnay ito ng pagnanais ng pamahalaan na matapos sa loob ng 1 taon ang peace talk sa Communist Party of the Philippines o CPP, NPA at National Democratic Front. Rosalie? Yes, magandang tanghali, Flor. Inihayag ng chair ng Government Peace Negotiating Panel at Labor Secretary Silvestre Bello III sa programang Get It Straight with Daniel Razon na kukumbinsihin ito ang mga kinatawan ng makakaliwang grupo na pabilisin ang proseso ng usapang pangkapayapaan sa pamamagitan ng pagtalakay sabay-sabay ng mga agenda. Target ng pamahalaang matapos ang negosasyon sa loob lamang ng 1 taon. Samantala, pansamantalang palalayain ang mga political prisoner na kabahagi sa negosasyon sa duration ng formal peace talks ng pamahalaan at mga makakaliwang grupo sa Oslo, Norway mula August 20 hanggang August 27. Bago mag-August 20, inaasahang maipatutupad na ang temporary release sa mga ito.
Ilan sa NDSP consultant na hinihiling na mapalaya ang mag-asawang Wilma at Benito Tiamso na kapwa matataas na opisyal ng Communist Party of the Philippines at nabilanggo noong taong 2014. Flor? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos, nagulat mula sa Quezon City. Nasawi ang 6 na tauhan ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa matapos na makaengkwentro ng mga pulis kaninang madaling araw. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea! Magandang tanghali sa Ilacay. Nakasagupa nga ng mga tauhan ng Regional Public Safety Battalion o RPSB at Municipal Police na nagpapatrolya ang mga tauhan ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. o tinatawag na Espinosa Group sa Sitio Tinago, Barangay Binulho, Albuera Leyte, kaninang 5:30 ng umaga. Sa nasabing inkwentro, 6 na tauhan ni Mayor ang napatay ng mga otoridad. Pinasok din ng mga ito ang isang compound kung saan kabilang ang bahay ni Mayor Espinosa at ng anak nito na si Kerwin Espinosa dahil dito nanggaling ang putok na humarang sa mga nagpapatrolyang pulis. Ayon kay PNP PIO Chief Police Senior Superintendent Jonardo Carlos, nakuha sa loob ng bahay ang 13 high-powered firearms, 4 na kalibreng 45 baril at rifle grenade. Sinabi pa nito na tanging isang shotgun na valid pang registration at isang 9mm at caliber 40 na expired na ang registration noon pang Mayo ang baril na nakapangalan lamang kay Mayor Espinosa. Matatandaan kahapon ay kinumpirma ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa na nagsasagawa na ng manhunt operations ang mga otoridad laban kay Rolando Espinosa Jr. o Kerwin na umano'y drug lord sa Eastern Visayas. Tuloy din aniya ang shoot-on-site order laban dito matapos ang ibinigay na 24 na oras na ultimatum ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ng alas 5 ng hapon. Inamin din ng alkalde na drug pusher o drug lord si Kerwin kung saan kumukuha niya ito ng supply ng shabu kay Peter Ko na nakakulong na sa New Bilibid Prison at maging sa Abuyog Leyte Penitentiary. Samantala Lakay, hindi pa rin dumarating dito sa Criminal Investigation and Detection Group si Mayor Espinosa at ang kanyang abogado para naman pumirma sa affidavit of undertaking. Balik sa Lakay. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Magsusumiti na ng sagot si Vice President Lady Robredo sa protestang isinampa ni dating Senador Bongbong Marcos sa Supreme Court. Mula sa Quezon City, may report si Grace Cousin live. Yes, Grace. Nakahandang magsumite ng komento si Vice President Leni Robredo sa election protest na inihain si dating Senator Bongbong Marcos na kalaban ito sa pagdating sa presidente. Kumpiyansa si Robredo na baseless ang kaso at malinaw ang kanilang mga ebidensya na magpapamali sa election protest. Kung mayroon mang pangamba si Robredo, ito ay kung saan niya raw susumi ng mga pambayad sa kanyang abogado dahil wala naman siyang personal na pera upang gastusin sa kaso. Hindi naman na maaaring gamitin ang poder ang opisina para sa nasabing kaso. Nakatakdaan niya na pakiusapan ang kanyang abogado si Atty. Romulo Macalintal na kung maaari ay babaan ang fees na sisingilin sa kanya sa kaso. Sa ngayon ay hindi pa natatanggap ng kampo ni Vice President Leni Robredo ang kopya ng desisyon. At oras na matanggap nila ito, mayroon silang 10 araw para magsumite ng kanilang komento. Sahay? Sinagot ni Senator J.V. Ejercito ang inihaing mosyon ng prosecution na humihiling na suspindihin siya sa Senado. Mula sa Sanigan Bayan, may report si Joyce Balancho live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Waila. Naghain na nga ng komento si Senator Joseph Victor Ejercito sa Sandigan Bayan 5th Division kung saan naghain ng mosyon ang prosecution para ipasuspindi na nga siya sa Senado. Paliwanag kasi ng prosecution, dapat mapatawan ng preventive suspension ang senador dahil baka magamit niya ang kanyang posisyon upang ma-influensyahan ang mga testigo at iba pang ebidensya sa kaso. Ayon naman sa senador, matagal na niya nakapanayam ng prosecution at ng kanyang mga abogado ang mga testigo kahit wala ng dahilan upang ma-influensyahan niya ang mga ito. Kung isususpendisyahan niya ay matitigil ang pag-ustad ng mga proyekto at pagbibigay ng serbisyo sa publiko na nasimulan na anya niya. Mahigit 100 panukalang batas din ang kailangan din anya niyan tutukan sa Senado. Kabilang na dyan ang pagpapabuti ng sistema ng edukasyon, pagpaparami ng trabaho, proteksyon ng mga manggagawa, pati kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Para naman sa kanyang mga kapwa-akusado na Sir Ranulfo Dacalos, Romualdo de los Santos at Lorenzo Catalan Ching na kasulukuy ang mga opisyal ng San Juan City, humihiling din sila na wag na sila masuspindi dahil sa
ginagampanan tungkulin sa lokal na pamahalaan. Naharap sa kasong graft at illegal use of public funds, Senator J.B. Ejercito sa Sandigan Bayan 5th at 6th Division dahil sa paggamit ka ng calamity fund ng San Juan City noong mayor pa siya ng lungsod taong 2008. Wayla? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancho mula sa Sandigan Bayan. Samantala, pinahayag ng isang dating Chief Justice na hindi binding ang mga rekomendasyon ng Constitutional Commission at nasa pagpapasya pa rin ng Kongreso kung susundin ito o hindi. Narito ang balita ni Roderick Mendoza. Upang maalis ang pagdududa na papasukan ng pansariling interes ng mga political dynasty ang pag-amyenda sa saligang batas, ipinanukala ni House Speaker Pantaleon Alvarez na magkaroon ng Constitutional Commission. Bubuuin ito ng 20 eksperto na maghahanda ng draft ng bagong saligang batas na isusumite sa 2 kapulungan ng Kongreso na magsisilbing Constituent Assembly. Isa sa mga ekspertong napipisil para sa panukalang Constitutional Commission, si dating Chief Justice Renato Puno. Tingnan natin kung papasya yung proposal na yun at tingnan din natin ano ba yung powers, kapangyarihan na ibibigay dyan sa Constitutional Commission na yan. Ano ba ang trabaho niyan, ano ba ang timeline niyan. Dapat tingnan natin lahat yun. Ayon kay CJ Puno, kakatulungin lamang ang komisyon upang mapagaan ang trabaho ng CONAS ngunit hindi binding ang mga rekomendasyon nito. Ibig sabihin, ang CONAS pa rin ang magpapasya kung susundin o hindi ang isusumite nitong draft. Yung draft na ibibigay ng Constitutional Commission, that is it, a draft. Yung Constituent Assembly can adopt the draft as a whole or adapt it in some parts or just totally ignore the draft. Ayon pa sa dating punong maestrado, lubhang makapangyarihan ang CONAS kaya't hindi rin mapipigilan kung anong pagbabago sa saligang batas ang gagawin nito. Constituent Assembly, once it is convened, is a sovereign institution. Mayroon silang lahat ng kapangyarihan at walang makakapanghimasok doon sa kapangyarihan nila. Kaya kung anong gusto nilang gawin na sa palagay nila ikabubuti ng bayan, magagawa nila yun. Gayunman, ayon kay CJ Puno, ang taong bayan pa rin ang huling magpapasya kung papayagan ang pagbabago sa saligang batas sa pamamagitan ng plebisito. Ngunit ayon sa dating punong maestrado, napakahalaga at dapat masuri ng husto ang isusumiteng draft ng CONAS o maging ng Constitutional Convention dahil sa kasaysayan ng bansa, lahat ng pagbabago sa saligang batas ay sinang-ayunan ng taong bayan. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue. Susunod sa C-News. Paglalagay ng hotline para sa mga reklamo at sumbong ng mga overseas Filipino worker pinag-aaralan na ng DOLE. At sa pagpapatuloy ng C-News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Apektado pa rin po ng southwest monsoon, habagat itong kanlurang bahagi po ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, yung mga lawigan po ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at yung Palawan ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Ang nalabing bahagi po ng bansa kasama ng Metro Manila, expect po natin na magkakaroon ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na pagdating po yan ng hapon o kaya po ay sa gabi. Sa ngayon ay wala naman pong na-monitor ang Pag-asa na panibagong weather system na makaka-apekto sa ating bansa, pero may gale warning po sa may kalurang bahagi ng Luzon. Posible po dulot dyan ng mataas na mga pag-alon dahil nga po sa habagat at delikado na pumalaot, lalo na yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat. Pero mamayang hapon ay posible na mabawasan na po yung mga lugar na kataas ang gale warning. May nakita pong low pressure area ang Pag-asa sa may eastern part ng Luzon. Yan po sa may silangan ng Luzon, pero labas pa po ito ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa Pag-asa, maliit ang chance na ito po ay pumasok sa PAR. Subalit pag-iibayuhin naman ito yung habagat o yung southwest monsoon sa mga susunod po na araw. Sa oras na ito ay maging isang bagyo. Yung ating ulat panahon, balik sa inyo dyan sa studio.
Maraming salamat sa iyo, Ray Pelayo. Nagulat mula sa Pag-asa, DOST. Isang sunog ang sumiklab sa isang hardware market sa Fengtai District sa Beijing kagabi. Mahigit 450 bumbero at 75 fire trucks ang nagtulong-tulong upang apulayin ang apoy. Umabot sa mahigit 2,200 square meters ng hardware market ang napinsala. Mabilis namang inilikas ang mga naninirahan sa dalawang residential building na kalapit ng hardware. Walang naitalang casualty at iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Samantala, isang FA-18C Hornet fighter jet ang bumagsak malapit sa Naval Air Station sa Fallo, Nevada. Natagpuan na ang piloto na nagawang mag-eject mula sa eroplano at kasalukuyang ginagamot sa isang medical facility. Walang ibang nadamay o nasugatan at nasira sa lugar na binagsakan ng Hornet fighter jet. Sa ating mga police reports, patay ang isa sa tatlong pinaghihinalang hold-upper na makaengkwentro ng mga pulis sa Malate, Maynila. Narito ang report ni Bernard Dadis. Sa kuha ng closed-circuit television camera, makikita ang tatlong lalaki na sakay ng motorsiklo na babagal ang takbo sa bahagi ng Singalong, Corner San Andres, Malate, Maynila kahapon. Isang babae din na naglalakad ang biglang tumakbo nang makita ang mga lalaki. Bumunot na pala ng barilang sakay sa likod nang makita ang police mobile na paparating. Bumaba ng mobile si Police Chief Inspector Paulito Sabulaw at nilapitan ang tatlong lalaki upang sitahin. Nilapitan ko. Sabi ko, anong problema? Bakit wala kayong helmet? Biglang nakita ko yung isa, bumunot, nakita ko may baril ka agad siya. Agad na pinaputukan ni Sabulaw ang nasa gitnang suspect at nagawa din umanong makapagpaputok ng mga suspect, subalit swerteng di siya tinamaan. Hinabol niya mga suspect habang tumatakas. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita ang driver ng motorsiklo na huminto at sumakay ang isa niyang kasamahan na paika-ika na posibleng may tama din ng baril at saka tumakas habang hinahabol ng putok ng pulis. Madalas umanong insidente ng robbery hold-up sa lugar kaya sila madalas magpatrolya. O sabi ng nakamotor, minsan 2 o 3 sila na umiikot-ikot daw minsan doon. Patay ang isa sa mga suspect na walang nakitang pagkakakilanlan at na-recover ang caliber 9mm. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. At patay din ang dalawang hinihinalang drug pusher sa Balagtas at Hagori, Bulacan matapos na manlaban sa mga pulis kaninang madaling araw. Narito ang report ni Nestor Torres. Patay ang isang drug pusher sa Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan matapos umanong manlaban sa mga pulis pasado alas 12 kagabi. Kinilala ang nasawi na si James alias Longhair ng Barangay Masili, Malolos, Bulacan. Ayon kay Balagtas Police Senior Superintendent Isagan Enriquez, isang drug informant ang nagbigay sa kanila ng impormasyon tungkol sa suspect na kinilalang pusher sa lugar. Nakipagtransaksyon ang mga pulis sa suspect sa halagang 500 piso at nang nakatunog na uhulihin ay bumunot na ito ng kalibre 38 na baril hanggang sa mapatay. Nakaramdam siya na pulis yung kanyang transaksyon. Bago siya sumibat, nagpaputok ng isa patagilid papunta sa ating operatiba. Fortunately, wala naman tinamaan. Saka natin siya hinabol hanggang sa makarating nga dito. Samantala, isang drug pusher rin ang nasawi sa Barangay San Pedro, Hagunoy matapos ring umanong manlaban sa bypass operation. Kinilala ang suspect na si Dennis Flores Villanueva alias Waki na taga Barangay Santa Monica. Minonitor namin to hanggang dito kami nagtagpo. Hanggang pag-bypass namin dun sa pinuntahan niyang area is yun nga gusto tatakas sana kaso na-corner namin siya dito. Meron siyang kinakasama dun na isang babae, kasama niya yun. Nakuha kay Waki ang 3 sachet ng sabu at isang kalibre 38. Isa si Waki sa mahigit 2,000 drug defendants na sumuko sa mga pulis noong nakaraang Sabado. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan.
Tiwala naman ng Philippine National Police na bago sumapit ang 6 na buwang target ng pamahalaan ay ganap ng malilinis sa illegal na droga ang buong Calabarzon. Narito ang report ni Sherwin Kulubong. Kumpiyansa ang pamunuan ng Philippine National Police sa Calabarzon Region na makukuha nila ang 100% nilang target bago pa man sumapit ang 6 na buwang pataan na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PNP upang sugpuin ang illegal na droga sa bansa. Sa tala ng Regional Police Office 4A mula July 1 hanggang 31, umabot na sa 36,198 mula sa 41,396 na target ang bilang ng mga sumusukong drug dependent sa buong Calabarzon na binubuo ng mga probinsya ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Quezon. Nasa third week pa lang tayo but na-exceed na natin yung target natin. So sa tukhang nakaka 21% na ang buong Calabarzon. And then sa user naman no, na neutralize natin may 34.70% na tayo. So positive tayo na hindi pa matapos yung 26 weeks ay ma-accomplish na natin ito lahat na ating target. Ayon kay PIO Chief Police Superintendent Chita Del Gawiran, malaking tulong ang pakikipagkaisa sa kanila ng mga barangay officials upang matukoy ang mga drug user at pusher sa bawat barangay. Isa sa naging factor dito, of course, yung support ng ating mga barangay, ano? Kasi nakakatulong sila sa pag-identify natin ng ating mga drug personalities. Patuloy naman ang panawagan ng PNP sa mga nagtatago at ayaw pang sumuko na lumantad na at huwag matakot. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At susunod sa C News. Seguridad sa Brazil, lalo pang hinigpitan habang papalapit ang pagsisimula ng Rio Olympics. At sa pagpapatuloy ng C News, habang papalapit ang pagsisimula ng 2016 Rio Olympics, lalo pang hinigpitan ang seguridad ng pamahalaan sa buong syudad, lalo na sa mga slum area. Narito ang report ni Chris Perez. Ang favelas o slum areas tulad ng Santa Marta, Pabausinho at Babilonia sa Rio de Janeiro ay kilalang lugar na baluarte ng mga gang ng droga na karaniwang pinagmumulan ng mga krimen at karahasan. Sa ngayon ay tahimik ang mga grupong ito, subalit nananatiling nakaalerto ang mga otoridad sakaling manggulo ang mga notorious na gang sa mga favelas at mambiktima ng mga atleta at turista. Kaugnay nito, nauna nang naglunsad ng Police Pacification Project ang gobyerno ng Brazil upang mahikayat ang mga kabataan na sumali sa sport gaya ng judo sa halip na makisama sa mga gang. Ayon kay Lieutenant Tatiana Lima, komandante ng Upper Santa Marta, hindi lang pagbabantay ang kanilang ginagawa sa favela, kundi may proyekto din sila para sa mga kabataan. The UPP is helping the youth by this way, bringing preventive projects, so the UPP offers social projects in association with private and public companies, offering the youth opportunities such as job or education opportunity like technical courses, both offered by the police themselves, as well as by partners that come to offer such assistance for free for the community. The result is very positive. The youth gets excited from what we offer, and they start to look for other technical courses to professionalize themselves in the field. Para própria comunidade. Nakakatulong anya ang proyekto upang mabawasan ang krimen at makontrol ang mga gang lalo na sa pagsasagawa ng 2016 Rio Olympic Games. Ayon sa mga otoridad, nananatiling kontrolado ang seguridad sa Rio de Janeiro. Subalit hindi sila nagpapabaya sakaling may magsagawa ng pag-atake, partikular mula sa mga gangs na karaniwang kinatatakutan dito sa Brazil. Chris Perez, UNTV News and Rescue, Rio de Janeiro, Brazil. Personal na nagpasalamat sa serbisyo kasambahay ng UNTV ang isang OFW na ginipit ng kanyang amo na tinulungan ng programa na makauwi sa Pilipinas at makapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Narito ang report ni Mirasol Abogadil.
Natuwa ang overseas Filipino worker na si Arturo Cabilin nang muling makita ang kanyang pamilya matapos ang mahigit kalahating taong pananatili sa Middle East. Si Mang Arturo ay nakaranas ng panggigipit ng kanyang employer sa Muhail, Saudi Arabia. Bukod sa walang gamit ang shop na kanyang pinagtatrabahuhan bilang auto electrician, wala rin siyang kasamang magtrabaho. Hindi rin tiyak ang sahod dahil nakadepende ito sa bilang ng darating na customer sa shop na taliwas naman sa 2,600 riyal na nakalagay sa kanyang pinirmahang kontrata. Ano bang nangyari sa inyo doon? Binenta kayo? Opo, nung nandun po kasi ako, nung pagdating ko, yung amo ko pong dati, wala pong gandang employer ko po kasi, hindi pa po tapos masyado yung shop niya nung nandun ako, wala ang gamit. Hindi ka pinauwi, binenta ka nung amo mo, employer mo, binenta ka sa iba. Opo, Nag-file ng reklamo si Mang Arthur sa POEA Repatriation Unit noong May 25, 2016, ngunit hindi ito agad nabigyan ng aksyon. Kaya nagpa siyang lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay ang kanyang asawa upang matulungan siyang makauwi ng Pilipinas. Laking pasasalamat naman ito sa agarang tulong na ipinagkaloob ng programa. At least natulungan ka na, Arturo, na makauwi. Ha? Welcome back home. At sana ay maging maayos ka naman dito sa atin sa Pilipinas. Salamat sa pagkakataong makapagsilbi sa inyo. Mirasol Abugadil para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, isa namang kababayan natin na 6 na taong nang may psoriasis ang tinulungan ding magpagamot ng Serbisyong Kasangbahay. Narito report ni June Sorial. 1 hanggang 2 milyong Pilipino ang apektado ng sakit na psoriasis. Ito ay isang uri ng lifelong skin disorder na nagiging sanhi ng pagbubutlig-butlig, labis na pangangati at pamumula ng balat. Si Aling Leonie Ramos ay 6 na taon nang nagdurusa sa sakit na ito. Nakaranas siya ng pangungutya at pangahamak ng kapwa dahil sa itsura ng kanyang balat. Pag nakita nilang mapula yung kamay ko, kala nandidiri sila, nakala nakakahawa yung sakit ko. Siyempre, iyak na lang ako. Yan na lang ang ko. Talagang ganun. Walang sapat na kabuhayan si Aling Leonie upang makapagpakonsulta o makapagpagamot. Ngunit sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay, katuwang ang Rotary Club of Kamuning Sentral, natugunan ang kanyang matagal ng problema. Sumailalim si Aling Leonie sa phototherapy na latest treatment procedure sa psoriasis. Salamat po sa tulong ninyo. Salamat tayo sa Diyos nila. Salamat sa Diyos. Naandang po kayo. Papasalamat po ako sa Serbisyong Kasangbahay sa programa po ni Kuya Daniel Rason. At nagpapasalamat po din ako sa Rotary Club International. Kay Aling Leonie, sana po ay matulungan tayo ng Diyos na tuluyan ng gumaling at mawala yung psoriasis ninyo. Magtutuloy-tuloy po yung inyong pagpapagamot sa tulong nito ating mga kasama sa Rotary Club Kamuning Sentral, ay yung mga Rotarians nating mga kasangga sa Serbisyong Kasangbahay. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Lakay, wala ba kayo napuna kanina doon sa yung action na action sa Malate, yung report ni Bernard Dadis, yung barilan? Sobrang linaw. Sobrang linaw. Oo, ngayon nga lang ako nakakita na CCTV na ganun kalinaw. Oo. Sana lahat ng CCTV, lalo na sa mga ganun lugar, malinaw para madaling makilala yung mga suspect, no? Tsaka sana sa lahat ng lugar meron ng CCTV kasi napaka-importante nun para makita natin yung mga crimes na ganun. Yes. Noong araw, puro mga anino ang nakikita. Medyo na drawing. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa angmang panig ng daigdig. Magandang tanghali po sa inyong lahat.